DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga panig ng mundo naroroon ang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Unang araw tayo ngayon ng July 2026. Ngayon po ay Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, libo-libong miyembro ng INC nagsagawa ng surprise rally sa EDSA para kay Senator Marcoleta. Mukhang may mga napikon daw sa intelligence units ho ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Bakit hindi ito natunugan? Bigla ang rally ng INC nagdulot ng matinding traffic. Netizens na naapektuhan ang trabaho at pasok sa eskwela nagreklamo. Ganon din ang mga transport group. Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila inilagay sa red alert. Pero yung biyahe ho ng Pangulo papuntang Canada tuloy. Ombudsman sa mga kritiko, Secretary Bunuan ginawang state witness para mapalakas ang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. 50 million pesos na multa sa social media platforms na mabibigong protektahan ng mga bata isinusulong sa Kamara. Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa uulanin ngayong araw dahil sa LPA sama ng panahon inaasahang magiging bagyong Henry sa susunod na 24 oras. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, magpapatuloy ang mga pagulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ngayong Miyerkules dahil sa low pressure area na nasa Oriental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan ng naturang LPA, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at mga pangunahing lugar sa Visayas. Sinabi ni Ben Estrella ng Pag-asa, malaking posibilidad na ang LPA ay maging bagyong Henry sa susunod na 24 oras. Magsisilbing ikawalong bagyong papasok sa Pilipinas ngayong taon. Sa pagtaya ng Pag-asa, dadaan ang naturang LPA sa Mimaropa Region at maging sa Batangas habang ngayong araw inaasahan itong nasa Western Philippine Sea ngunit nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility. Samantala, kabilang sa makararanas ng kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao Oriental. Lahat ito, epekto naman ng habagat. Good news para sa mga manggagawa sa National Capital Region. May 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mula sa kasalukuyang daily minimum wage na 695, tataas na ito ng 780. Ito na niya ang pinakamalaking taas sahod na inaprobahan ng National Capital Region Wage Board. Ipatutupad ang wage hike sa dalawang tranches. Ang unang bugso ay 60 pesos na taas sahod epektibo sa July 19 at ang natitirang 25 naman ay sa Enero ng 2027. Sinabi ni Tolentino, tinatayang nasa 1.1 million daily earners ang mabebenepisyo ng kanya'y makasaysayang taas sahod.
Dinipensa ng Malacanang ang inuprobahang 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Iginit ang palasyo, dapat balansehin ang kapakanan ng mga manggagawa at ang kakayahan ng mga negosyo na magbayad ng mas mataas na sweldo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kinikilala ng pamahalaan ang hirap na pinagdaraanan ng mga manggagawa. Ngunit kailangan ding isaalang-alang ang kakayahan ng mga employer para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng mga manggagawa. Paliwanag ni Castro, ang panukalang 200 pisong legislated wage hike ay nasa saklaw ng Kongreso, habang ang pagtatakda ng regional wage increase ay nasa restriksyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tinatayang higit naman sa 1.1 million na mga minimum wage earners sa National Capital Region na makikinabang sa bagong wage order. Barya na nga, installment pa. Ito naman ang reaksyon ng Kamanggagawa Party List Representative na si Eli San Fernando sa inanunsyong 85 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa ng National Capital Region. Ayon sa mambabatas, hindi sapat ang inaprobahang aumento sa kabila ng paglalarawan ng Department of Labor bilang pinakamalaking wage hike sa Metro Manila. Tinatikos din ng mambabatas ang binalangkas na installment ng pagbibigyan ng aumento kung saan 60 pesos muna ang matatanggap sa July 19, ang natitirang 25 pesos ay sa January 2027. Dahil dito muli namang iginiit ang agarang pagpasa ng panukalang legislated wage hike sa Kamara na nagsusulong ng aumentong 200 pesos hanggang 1,200 na dapat niya dahil niya bigong maibigay ng mga Regional Wage Board ang nararapat na nakabubuhay na sahod para sa mga manggagawa. Ang aming posisyon dito, barya na naman. Yung 85, hindi na nga ibibigay ng buo, installment pa. 60 pesos ngayong Hulyo at yung natitirang 25 pesos sa January 2027 pa. So ito mismo yung binabanggit ng mga manggagawa na hindi na talaga tumutugon yung current wage setting mechanism natin sa pamamagitan ng mga regional wage board doon sa pangangailangan ng mga manggagawa. Magandang umaga, Pilipinas! Palalawakin pa ng PhilHealth ang kanilang leptospirosis benefit package mula sa July 15. Mula sa dating 21,450, itataas na ito sa 63,000 pesos ang leptospirosis coverage ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may moderate to severe cases. Ang pinakamataas namang benefit package ay hanggang 411,000 para sa mga pasyenteng mangangailangan ng hemodialysis, invasive o non-invasive ventilatory support at pulmonary rehabilitation. Ayon sa PhilHealth, tulong ito ng ahensya sa mga pasyenteng nahaharap pa rin sa mabigat na out-of-pocket expenses sa kabila ng mataas na reimbursement rates. Nito lamang nakaraang linggo, iniulat ng Department of Health na lumobo ng 6% ang leptospirosis cases sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 6, dahilan para pumalo na ng 2,177 ang kabuong bilang ng naitalang kaso. Pinalawak naman ng Government Service Insurance System o GSIS ang saklaw ng kanilang balik-ginhawa o loan moratorium through refund program. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Biloso, sa ilalim ng pinalawak na programa, maaaring makatanggap ang mga kwalipikadong miyembro at mga pensioner ng refund, katumbas ito ng hanggang 6 na buwang hulog sa kanilang loan para sa bayad mula December 2025 hanggang May 2026. Saklaw ng balik-ginhawa program ang mga aktibong loan account kabilang ang housing loan, maliban ang nasa ilalim ng GSIS Ginhawa Green Loans Program, tulad ng Ginhawa Solar Energy Loan at Ginhawa Bike and E-Mobility Loan. Gayunman, nilinaw ng GSIS na hindi kasama sa programa ang mga loan accounts na kwalipikado bilang due and demandable, fully paid, at renewable loan accounts, gayon din ang mga membrong may pending o process retirement o separation benefit claims at walang designated GSIS bank account kung saan maaaring i-credit ang refund. Ang mga kwalipikadong membro at mga pensioner ay maaaring maghain ng kanilang aplikasyon mula Enero 1 hanggang Oktubre 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch
mobile app pa. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4 ng umaga upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa. Maprotektahan siyempre ang mga manlalaro laban dito. Pinalakas ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaari nang i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update din po ang naturang website at direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang mga karapatan bilang mga manlalaro. Paalala naman ni Chairman Tenco, maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang pagcor.ph/pagcorguarantee. Itinalaga bilang bagong independent director ng Meralco sina retail entrepreneur Bernardo Liu at ang veteranong banker na si Bernardine C. Sila ang papalit sa mga retired Supreme Court Chief Justice na si Artemio Panganiban na nagsilbing lead independent director ng Meralco simula noong 2008 at Pedro Emilio Rojas na independent director naman mula 2010. Si Liu ang namuno sa Golden ABC Incorporated na nasa likod ng brand na pen shop Oxygen, For Me at Regatta. At may ring independent director ng PLDT. Samantala, pinumunuan naman dati nitong CC ang Epicurean Partners Exchange Incorporated na Philippine operator ng Kenny Roger Roasters at Shuttle's Best Copy. Matapos magsilbi bilang Citibank at bilang First National Bank of Chicago. Ang appointment ng dalawa ay inaprobahan sa annual stockholders meeting na Meralco noong Lunes. May mga bagong opisyal ng Meralco. Bababa na ba ang ating singil sa kuryente? Sakit sa bulsa. 17 makalipas ang alas 4 mga misis. Ang may araw si Mr. pag-uwi galing sa trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 17 makalipas ang alas 4. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Padilla at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ohayo gozaimasu, masukin natin dyan po sa Japan. Doon sa bispirasyon ng ating July 15 anniversary, may kissing booth din. Ayan, doon sa mga gusto ng kiss. Naka-assign doon si Jeric, si Engineer Ray Taladro, si Well ba doon din, Malu? Oo. Doon sa kissing booth natin ilalagay. Si Sherwin ang nandun. Ayos. Sige. May pakis sila doon. Inilan sa dama ng Valenzuela City ang mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Program ni First Lady Liza Araneta Marcos na naglalayong makapagbigay ng tulong sa kabuang 34,653 beneficiaries ng Valenzuela. Bagamat hindi nakadalo ang First Lady sa pamamahagi ng bigas sa People Park Amphitheater, kinatawan siya ni San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, pinondohan ang programa mula sa Local Government Support Fund ng Office of the President para sa pamahalaang lungsod. Samantala, sinabi naman ang First District Representative na si Kenneth Gatchalian, bawat benepisyaryo ay makatatanggap ng kabuang 40 kilos ng bigas. Ibibigay ito sa 4 na magkakahiwalay na petsa. Pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapatupad ng import ban sa 5% broken rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa ito sa mga kinukonsiderang aksyon ng pamahalaan para mabawasan ang pagpasok ng may imported na bigas sa bansa. Git ni Secretary Chu Laurel, papayagan lamang ang pag-aangkat ng 25% broken rice o iba pang klase ng bigas na may mataas na broken grain percentage. Pagbibigay din ng kalihim, bahagi ito ng ipinapanukala nilang safeguard measures para maprotektahan ang local rice sector mula sa pagdami ng shipment mula abroad. Una nang iniulat ng DA na lumabas sa kanilang investigasyon, may kaugnayan ang pagtaas ng rice imports sa seryosong pinsala sa domestic industry. Sumuko na sa mga otoridad ang isang grade 7 student matapos na saksakin ng kapwa estudyante na 14 anyos sa labas ng Sumag National High School sa Bacolod City. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, nagdamo ng minor stab wound sa kaliwang braso at kagiliran ng grade 8 student na biktima. Nangyari ang pananaksak pasado alas 4 ng hapon noong Lunes. Ligtas ng biktima habang iniimbestigahan pa ang motibo ng pananaksak ng suspect na kinilalang isang child in conflict with the law. Isinusulong naman ngayon sa Kamara ang mas mahigpit na parusa laban sa mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Ayon kay Akbayan Representative Chel Jokno, dapat na muling pag-aralan ang umiiral na batas sa ilalim ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Paliwanag ni Jokno, bagamat umiiral ang naturang batas, administrative penalty lamang ang pinapataw sa mga may-ari ng baril tulad ng pagbawi o pagsuspende ng kanilang lisensya. Iginit ni Jokno, dapat ay magkaroon ng pananagutang kriminal ang mga nagpapabaya kung ang kanilang baril ay nagagamit sa isang krimen, lalo na kung napunta ito sa mga minor de edad. Ginawa naman mabatas ang hakbang kasunod ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School kung saan 3 ang namatay, 20 ang nasugatan habang 2 minor de edad naman ang mga suspect. Isinusulong din ng liderato ng Kamara ang panukalang batas na magpapataw ng multang hanggang 50 million pesos sa mga social media platform na hindi sumusunod sa itinatagdang pamantayan para sa kaligtasan ng mga bata sa online, kabilang ang age verification, parental controls at mahakbang laban sa harmful content. Kung mapagtitibay ang House Bill 9965 na inakda ni House Speaker Faustino Boggedi III at Majority Leader Sandro Marcos, bukod sa multang hanggang 50 milyong piso sa lalabag, mahigpit ding ipagbabawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Sa ilalim ng panukalang Children's Social Media Safety Act, maaari ring patawan ang pansamantalang restriction sa access ng isang social media platform sa Pilipinas o tuloy ang ipagbawal ang operasyon nito sa bansa kung mapapatunayang paulit-ulit
at malubhang paglabag may malubhang paglabag alinsunod sa due process. Nakasaad din sa bill na hindi maaaring gumawa, magpanatili o gumamit ng anumang social media account ang mga batang 12 taong gulang pababa. Ang mga may edad namang 13 hanggang 18, wala pang 18, papayagang gumamit ng social media kung may pahintulot ang kanilang mga magulang o legal guardian. Layunin ng bill na magtatag ng mas ligtas na digital environment para sa mga bata, kasabay ng pangangalaga sa kanilang karapatang makakuha ng impormasyon, privacy at freedom of expression. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa Triple Stay formula, tanggal ang matinding di mantsa, based on test chocolate, mud, and C1 cotton. Gawa po ito ng ACS. Showbiz muna tayo, ha? Yung mga hidwaan daw ng magkakapatid na Deleon na sina Ian, Lotlot at Matet. Oy, matatapos na. Buti naman. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Matagal-tagal na rin nating sinusubaybayan ang hidwaan ng magkakapatid na Ian De Leon, Lotlot at Matet De Leon. Minsan lang naglabas si Lotlot ng kanyang hinanakit laban kay Ian. Si Matet naman ay palaban at nagpo-post ito sa social media ng mga sagot nito, reaksyon sa issue tungkol sa man at iba pang mga bagay. Pinapatulan pa ni Matet ang mga bashing ng mga ibang mga netizens. Ang buong akala ng lahat ay malabo na silang magkakayos, pero magandang update kahapon dahil sa ipinost na Ian at Matet sa kanilang social media account. Sabi ni Ian sa kanyang Facebook account, sabi nito, "Thank you so much for the wonderful conversation. God bless us and our family." At nakatag ito kay Matet. Si Matet naman ay pinost din ang lumang litrato nila na kasama sina Ian, Lotlot at ang mami nilang si Nora Honor. Sa caption nito ay sinabi lang ni Matet na, "We miss you, ma." End of quote. Inassume ng mga netizens na maganda ang kalalabasan at tila nagkakaayos na silang magkakapatid. At sana ganun ang araw dahil tanging hangad naman ng lahat na maayos nila ang problema at hindi mag-aaway-away silang magkakapatid. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ganun naman siguro dapat talaga, no? Hindi nag-aaway-away. Nawawalang dating mayor ng Abuyog, Leyte at ang kanyang anak patay ng matagpuan sa Silago, Southern Leyte. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Jimmy ang